Ayan, isang mapagpalang hapon po sa buhay ng bawat isa. I hope and I pray po na ang bawat isa ay nasa maayos, mabuti at magandang kalalagayan. Nandito po ulit tayo sa ating Bible study. Dito po sa ating Rema Pills tuwing alas 4 po ng hapon. At patuloy po natin pag-aralan yung topic po pa rin natin nung nakaraan na Have you ever wondered what pleases the Lord? Sa atin po mga kapatid na mainam na maalam natin bilang mga Kristiyano o tagasunod ng Panginoong Hesus, ano nga ba yung magagawa natin para ma-please o malugod sa atin ang Panginoong Hesus? Amen po. Dito po sa may number 13, ipagpatuloy po natin sa may John chapter, dito po sa may 13, loving one another, fulfill Christ's command and pleases God. Amen po. Kung meron po kayong mga Bible, buksan niyo po yung Biblia ninyo dito po sa may John chapter 13, verse 34 to 35. Sabi po niya dito, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung papaano ko kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Amen po. Sabi po niya dito na ang pagkakaroon po ng pag-ibig sa bawat isa ay nagiging tatak po na tayo po ay mga alagad ng Panginoong Hesus. Amen po. Alam niyo po dito po sa may Mateo chapter 22 verse 36 to 40, dito po sinasabi ng Panginoong Hesus ang dalawang utos ng Panginoon dito po sa New Testament. Kung aaralin po natin sa Old Testament ay maraming utos po ang Panginoong Hesus. Amen po. Pero ngayon dito po sa may New Testament ay dalawa na lang. Una, sabi niya doon ay ibigin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip. At yung pangalawa po, ang sabi niya ay ibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Kung papaano natin i-treat yung sarili natin, ay ganun din po natin i-treat ang ating mga kapwa. Bakit? Sa ganitong paraan, ay napupulpil natin ang utos ng Panginoon at the same time, nalulugod sa atin ang Diyos. Kaya nga po, kung meron kang katabi, sabi mo sa katabi mo, dapat mahal mo ako sa Panginoong Hesus. At sabihin mo rin sa Kanya na mahal kita sa Panginoong Hesus. At ngayon po, mga kapatid, sabi niya po doon, one another. Ibig sabihin, wala tayong pinipili. Kagaya ng Panginoong Hesus, walang pinili ang Diyos, walang tinangi ang Panginoong Hesus, bagkus ang lahat ng tao ay inibig ng Diyos. Hindi lang po yung mga taong umiibig sa atin, ang atin pong mamahalin. Hindi lang yung taong tumulong sa atin, yung tao na makakatulong sa atin, yung ating iibigin, kundi kahit na sino, wala tayong pipiliin, naging mabuti man sa atin yan o hindi, ang sinasabi po ng Panginoong Hesus ay ibigin natin ang isa't isa. Amen po. Paano ko siya iibigin? Ginawan niya ako ng masama. Pero kung gusto mo nga na malugod sa'yo ang Panginoong Hesus, ibigin po natin ang ating kapwa. Amen po. Dito po, ano nga ba ang ugali ng pag-ibig? O ano ba ang tinuturo ng Biblia pagdating sa pag-ibig? Sabi po niya dito sa may 1 Corinthians chapter 13 verse 4, sabi niya, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi natutuwa sa masasama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang sa wakas. Ito po yung karakteristik ng pag-ibig. At sinasabi ng Panginoong Hesus na kailangan na ang bawat isa sa atin ay matutunan po natin ito.
Ulitin ko po, hindi lang po yung mga tao na malapit sa atin ng ating iibigin, kundi kahit na sabihin natin na hindi man natin sila kakilala, hindi man natin sila kaklose, sila po ay ating ibigin. At mga kapatid, meron po siyang mga sinabi dito na ang pag-ibig ay may kababaang loob. Hindi may inggitin, hindi mayabang, hindi rin mapagmataas. Ano po? At alam niyo po mga kapatid, madaling itong sabihin na, iniibig ko yung kapwa ko. Iniibig ko yung mga taong nakapaligid sa atin. Madali itong banggitin, madali itong sabihin. Pero alam nyo po, kapag ka dumating na tayo po ay nasaktan, matututunan pa ba natin, magagawa pa ba natin na ibigin ng ating kapwa? At alam nyo po, ang isang sign na iniibig natin ng ating mga kapwa, ibinabahagi natin si Jesus sa kanila. Inilalapit natin ang mga tao saan? Sa Diyos, para gayon din sila na magkaroon ng relasyon sa Panginoong Jesus. Sabi niya po rito, ang pagkakaroon ng pag-ibig sa kapwa ay pagiging lehitimo na alagad ka ng Diyos. Ang sign na tayo po ay mga alagad, tagasunod ng Panginoong Jesus, tayo po ay may pagmamahal o habag saan? Sa mga tao na nakapaligid po sa atin. Amen po mga kapatid. Ayan. At sabi niya po doon na nasusunod natin ang mga utos ng Panginoong Yesus kung natututunan po natin ang magmahal. At dahil po doon, sa pagmamahal po na yon, ay napiplis o nalulugod sa atin ang Panginoong Yesus. Amen po. Dito po sa may number 14, keeping His commandment proves love and honors His name. Ano po? Dito po sa may Juan chapter 14 verse 15, nasabi po niya dito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ano po? At alam naman po natin na ang buong katungkulan ng tao ay ang sumunod, magpasakop sa sinasabi ng Panginoong Hesus. Yan po ay mababasa natin sa may Mangaral chapter 12 verse 13. Sabi niya rito, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ano po? Bilang mga tao, ang katungkulan po natin o ang design ng ating buhay ay walang iba kundi ang sumunod sa sinasabi sa inag-uutos ng Panginoong Hesus sa atin. Amen po mga kapatid. At alam nyo po, nandoon po na madaling sumunod sa sinasabi ng Panginoong Hesus. Pero ang isa kasi na tinitignan ng Panginoon ay yung pag-ibig natin habang ginagawa natin yung mga iniutos sa atin ng Diyos. Amen po. Kaya nga po sa buhay natin bilang mga Kristiyano, napakahalaga, napaka-importante na tayo po ay nakikinig at nag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos, dito po natin nalalaman at nauunawaan ano nga ba yung iniuutos sa akin o ipinapagawa or command sa akin ng Panginoong Hesus. Ano po? Dahil po sa pag-aaral at pakikinig natin ng salita ng Diyos, ulitin ko po, dito po natin nalalaman kung ano ba yung mga ipinag-uutos o ipinapagawa sa atin ng Panginoong Hesus. Ulitin ko lang po, sabi niya sa kabila, sabi niya po dito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen po. Sabi po dito sa may 1 Corinthians chapter 13 verse 1, ayan, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Ang sinasabi po dito ng Panginoong Hesus, na magawa man natin yung mga bagay, sabihin natin, tayo man yung pinaka-busy, tayo man yung pinaka-abala sa loob ng simbahan,
tayo sabihin natin, tayo na yung nagsundo sa miyembro, tayo pa yung naghatid sa miyembro, tayo pa yung nag-asikaso ng mga upuan sa loob ng simbahan. Ginawa natin ang lahat ng bagay na yon. Ano po? Pero ang sinasabi ng Panginoong Hesus, kung wala tayong pag-ibig, saan? Doon sa ginagawa po natin, ay para lamang tayong kampana o pompyang na alin? Na maingay. Kasi mga kapatid, sa pagsunod natin sa mga utos ng Panginoong Hesus o sa mga bilin sa atin ng Panginoong Hesus, laging tinitignan ng Diyos ay ang motibo po natin. At ang gusto ng Panginoong Hesus, habang tayo ay sumusunod at sa pinagagawa ng Panginoong Hesus, naroroon po na tayo ay napapalapit at nai-inlove sa Diyos. Bakit? Kasi pwede natin gawin yung mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoong Hesus, pero yung kalooban natin, yung puso natin, ay malayo na sa Diyos. Amen po. Dito po papasok yung sinasabi na parang nagiging routine na lang yung pagsunod natin sa Panginoong Hesus, na ay magpe-pray ako kasi kailangan hahayo ako kasi kailangan. Hindi po ganoon ang tinitignan ng Panginoong Hesus. Kahit na ulitin ko po, ginawa man natin ang lahat ng bagay na yun, pero kung wala itong pag-ibig, ay baliwala ito sa harapan ng Panginoong Hesus. Na malaki man, tayo man yung pinakamasipag sa loob ng simbahan, malaki man yung itinulong natin o maliit man ito, lagi po nating tatandaan ang motibo ng ating puso ang tinitignan ng Panginoong Hesus. Amen po mga kapatid. Dito po sa may Revelation chapter 2 verse 2, ano po? Sabi niya po rito mga kapatid, alam ko ang mga ginagawa mo. Sabi niya po, alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masamang tao. Ano po? Sinubok mo ang mga nagsasabing siya'y apostol at napatunayan mong sila'y huwad. Alam ko ring matyaga ka, nagtitiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumusuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Tignan niyo po mga kapatid kung gaano ka dedicated yung buhay ng mga Kristiyano sa simbahan ng Epeso. Talagang pinatutunayan nila na sa paligid nila na kung mali ay talagang pinatutunayan nilang mali. At talagang hindi sila sumusuko, masunod lamang ang ipinag-uutos ng Panginoon. Magawa lamang yung sinasabi ng Diyos. Ano po? Pero sa kabilang banda, mayroon pong isang bagay na ayaw ang Diyos sa mga taga-Epeso. Sabi niya, subalit may bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Ito po yung sinasabi ng Panginoong Hesus na kung talagang ako'y mahal ninyo, ay sinusunod ninyo ang aking utos at dahil dito napararangalan ng Diyos. At kapag naparangalan ang Panginoong Hesus, mga kapatid, tayo po ay kinalulugdan naman ng Panginoon. Mga kapatid, ito po ulitin ko po sa inyo na yung motibo ng puso natin ang tinitignan ng Diyos. Ulitin ko, kahit gaano tayo kasipag sa loob ng simbahan, pero kung wala naman yung puso natin, sa pagsunod natin, hindi tayo napalapit sa Panginoong Hesus. Tapusin ko po dito sa isang kwento, naalala ko po yung kwento po ni Pastor Boy, na meron daw pong isang manggagawa na maagang nagbangon. Dahil sa camping po ito, maaga siyang bumangon para sumama sa pamamalengke. Para sa kakainin po ng mga campers. Maagang nagbangon yung manggagawa na ito para sumama sa pamamalengke. At kapag balik nila galing sa pamamalengke, yung manggagawa ay hindi nagpahinga, kundi siya ay tumulong sa pag-aasikaso, sa pag-prepare
ng mga kakainin ng campers. At ito pa po, hindi lang siya basta nung natapos na mag-prepare, mahihain yung pagkain, hindi pa rin siya nagpahinga. Ang ginawa niya, naki-fellowship pa siya sa mga kaibigan niya, sa mga kasamahan niya doon sa camping na yun, naki-fellowship siya, naki-bonding siya. At alam niyo po, sa buong maghapon na yun, siya po ay abalang-abala. Sa buong maghapon po na yun. Alam niyo po, nilapitan po siya ni Pastor Boy. At ang sabi sa kanya ni Pastor Boy, na napakalaki ng blessing na bibigay sa iyo ng Panginoon kasi napakasipag mo. Hindi mo iniintindi yung sarili mo na kailangan mong magpahinga, na kailangan mong matulog kahit konti, kundi ginawa mo yung mga bagay na yun para sa ikalulugod ng Panginoong Hesus. Pero alam niyo po, isang bagay na nakakalungkot, ang sinabi po nung manggagawa ay, kaya ko lang naman ginawa yun kasi nakisama ako. Ano po, nakakalungkot na sa buong maghapon, ibinigay mo yung lakas mo. Sa buong maghapon, binigay mo yung effort mo. And yet, hindi pala natin yun ginawa ng may pag-ibig. Meaning, lahat ng yun ay nabali wala. Ulitin ko po mga kapatid, mapararangalan ang Panginoong Hesus kung matututunan nating ibigin ng ating kapwa at pangalawa, ibigin ang Diyos. Amen po. Kagaya po na sinabi ni Pastor Larry kahapon na madaling sabihin na mahal natin ang Diyos. Pero ano ang ating ginagawa at ikinikilos? Amen po mga kapatid. Ito po yung dalawang bagay na mai-share ko po sa inyo sa hapon po na ito na ang pagkakaroon ng pag-ibig sa kapwa at sa Panginoong Hesus ang nagiging dahilan kung bakit nalulugod sa atin ang Diyos. Ayun lamang po ang mai-share ko po sa inyo. I hope and I pray po na ang bawat isa ay natuto at napagpala. Bago po tayo magtapos, tayo pong lahat ay umuko at tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan at sa kadakilaan mo sa bawat isa sa amin. Tunay nga Panginoon na maraming salamat sa walang hanggang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso ng kagaya ng sa iyo, Panginoon, na matutunan namin na ibigin ang aming kapwa at higit sa lahat ay ibigin ka, Panginoon. At dalangin namin, Panginoong Hesus, ang mga aral na ito ay matanim sa aming puso at hanggang sa muli mong pagparito ay maging mabitbit namin ito, Panginoon. Maraming salamat sa mga tao na nagbigay ng oras at panahon upang makinig at mag-aral ng iyong salita. Pagpalain mo sila, O Diyos, at kayo po, Panginoon, ang mag-ingat sa kanila. Maraming salamat po, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, maraming salamat po at patuloy po tayong manood ng Rema Pills tuwing alas 4 po ng hapon. Maraming salamat po. God bless po.